sea and sky. I have heard my people cry, all who dwell in dark and sin, my hand will save. I who made the stars of night, I will make their darkness bright. Who will bear my light to them? Whom shall I send? Here I am, Lord. Is it I, Lord? I have heard you calling in the night. I will go, Lord, if you lead me. I will hold your people in my heart. I, the Lord of wind and flame, I will tend the poor and lame. I will set a feast for them, my hand will save. Finest bread I will provide, till their hearts be satisfied. I will give my life to them. Whom shall I send? Here I am, Lord. Is it I, Lord? I have heard you calling in the night. I will go, Lord, if you lead me. I will hold your people in my heart. I will hold your people in my Isang kagalakan po na kayo ay aming makasama sa aming prayer covenant na ginagawa po dito sa St. Paul United Methodist Church tuwing alas 6 ng umaga, Lunes hanggang Sabado. God's morning po sa ating lahat. Hayaan niyo pong samahan niyo ako sa maiksing panalangin. Aming Diyos na makapangyarihan sa lahat, nagpapasalamat kami, Panginoon, sa iyong patnubay at pangangalaga, Panginoon, sa aming pagtulog kagabi. Kaya naman taglay namin, Panginoon, ang panibagong lakas at biyaya ng buhay na punong-puno ng pag-asa. Dear Lord, sa umagang ito, samahan mo kami ng iyong banal na Espiritu sa aming paglililay-lilay, Panginoon, ng iyong mga salita, nang madama namin at mahihayag, Panginoon, ang mga panukalang gusto mong makarating sa bawat isa sa amin. Ang lahat na ito'y dinadalangin namin sa matamis sa pangalan ni Jesus. Amen.
Ang ating pong mga talata ngayong pag-aaralan ay matatagpuan po sa aklat ni Isaiah, Kabanata 6, talatang 6 hanggang 8. At ito po ang sinasaad. Pagkatapos, may isang seraping sumipit ng baga sa dambana at lumipad na patungo sa akin. Ang baga ay idinikit sa aking mga labi at sinabi, wala ka ng sala. Napawi na ang mga kasalanan mo. Narinig ko ang tinig ni Yahweh. Sino ang aking ipapadala? Sino ang aming susuguin? Sumagot ako, narito ako. Ang mga talatang pong binasa ko sa inyong ngayong umaga ay karugtong po ng leksyonaryo kahapon with Dr. Joseph, at ito po ay ang kwento o tungkol kay Isaiah. Isaiah's encounter with God's majesty o sa kadakilaan ng Diyos sa buhay niya. Isaiah saw how far he had fallen, his worthlessness, a man of unclean lips, a ruined life that he has. In short, Isaiah's his wrongdoings of sin. And here, Isaiah's realization and repentance. Dito nakita niya yung kanyang kakulangan, yung kanyang pagiging makasalanan, at ang kanyang pagkukulang sa kaharian ng Diyos. At dito, humingi siya ng tawad. Nadama niya ang pagpapala ng Panginoon sa kanyang buhay. At true repentance includes humility. Ito ang sabi ni Dr. Joseph kahapon. Wherein you recognize your wrongdoings. At ito ang napakahirap tanggapin sa ating mga tao. Yung ating mga kamalian. And sometimes, we hide our weaknesses. Sabi kahapon, humility is a source of virtue, and pride is the source of human evil. Sa mga talatang binasa ko ngayong umaga sa inyo, may mga striking words na nagrema sa akin. Sa talatang 6, nakita ko dito yung salitang lumipad patungo sa akin o lumapit sa akin. Talatang 7 ay yung idinikit sa aking labi. O kaya, sa English, yung salitang idinikit, it is translated as touch. Then, sa 7 pa rin, nakalagay doon, napawi ang kasalanan mo. Then, on verse 8, sabi dito, narito ako. In English, here I am. Sa buhay ni Isaiah, nadama niya ang kadakilaan ng Diyos. Sa kabila ng kaniyang pagkukulang at kasalanan, ang Diyos pa ang lumapit. Gaya ng sabi sa verse 6, isang serapin na lumipad patungo sa akin. And then on 7, idinikit o he had touched my mouth. Dito, it could be my heart, it could be our life na hinipo ng Panginoon, inayos ng Panginoon. Maaari ito ay ating mga bagabag, mga problema na tinugunan ng Panginoon. At dito sinabi, napawi ang aking mga kasalanan. All his burdens was gone. Dahil ang kasalanan, ito ang nagiging daan o source ng lahat ng burden natin.
lahat ng ating pagkukulang at maling ginagawa. At ito naman ang mga burden or consequences na ating nadarama. And then on verse 8, ang nakalagay doon, nang marinig ni Isaiah ang tinig ng Diyos, sino ang aking ipadadala o susuguin? Sumagot siya, narito ako, here I am. May tanong ako sa inyo, when was the last time God has given you a chance to help? Or when was the last time you hear a small voice calling for you to work in His vineyards? Alam niyo, mostly and most of the time, we are distracted or drawn out by a much noisier, a much strong sounds. It could be from our work, from our family, friends, or even in church. O minsan naman, mga excuses na ginagawa natin, na pag tumawag ang Diyos, sasabihin natin, I am nobody, I have no ability, or I am worthless. But in this verse, Isaiah answered, here I am. Not out of confidence in himself, but had feel God's majestic love that will lift us out of the worthless life. And God value us. God value Isaiah sa kabila ng ating mga pagkukulang. Dito, si Isaiah nagkaroon ng isang desire that his purpose in life to be of God's purpose. Kaya dito, gusto ng Diyos na ang mga anak niya, whom He had touched, whom He had blessed and healed, to let other people or His people to see, hear, and know Him, and experience the same blessing na nadama ng mga anak niya. Alam ninyo, marami pa ring tao na ever hearing, patuloy na nakikinig, but they never understand. Ever hearing, but never understanding. At marami rin sa atin, ever seeing, but never perceiving. O nakikita na natin, pero nagwawalang bahala tayo. Hindi natin to binibigyan ng importansya o pinapansin. Ang gusto ng Panginoon ay ang kanyang mga anak, tayo na sinasabi nating Kristiyano, na kanyang binless, hinipo, at pinagaling, na magamit niya. Kaya siya tumatawag, andun yung kanyang panawagan, na whom will I send? At dito tumugon sa Isaiah. Nawa tayo ay maging katulad din ni Isaiah na magkaroon ng desire na maglingkod at tumugon sa kanyang panawagan. Alam ninyo, ang bottom line lang dito, are we willing to be recruited sa kaniyang ubasan o sa panawagan ng ating Panginoon? Ito ang panawagan ng ating Panginoon. Whom will I send? Will I, will you, will all of us answered, here I am, Lord. To God be the glory.
Tayo po'y manalangin. Salamat, Panginoon, sa iyong kagandahan loob. Your abundance love, O Lord, and grace na ibinibigay mo sa amin. At ang pribilehyo, Panginoon, to be with you, Lord God, this morning, upang muli naming maranasan, Panginoon, ang iyong pagmamahal, ang iyong kalinga, at ang iyong mga tawag, Panginoon, na patuloy na nagre-reach out ka sa amin sa kabila ng aming pagkukulang. Patawarin mo kami, O Lord, sa aming mga pagwawalang bahala ng iyong mga biyayang pinagkakaloob sa amin. Lord, keep us humble always, that we may remember, O Lord, that we may be reminded, O Lord, na ang aming mga tinatamasa, ang aming mga blessing na ito na tinatanggap na nanggagaling sa iyo. Lord, kung wala ka, kung wala ang iyong mercy and grace, O Lord, wala itong halaga. Lord, anumang kayamanan meron kami, anumang abilidad na meron kami, Lord, wala ito. Tulungan mo kami, Panginoon, na lagi kaming manahan sa mga salita mo at sa mga pangako mo, O Lord. Lord, alam ko ang kailangan namin ay yung pag-respond, Panginoon, sa iyong panawagan. It is not our ability, Lord, but our availability ang hinahanap mo sa amin. Sa mga responsibilidad, O Lord, kung kami man ay mahina, panghahawakan namin yung mga pangako mo sa amin na sa aming kahinaan, ikaw ang magpapalakas. At sa lahat ng bagay na ipagagawa mo na akala namin hindi namin kaya, O Lord, with the help of your Holy Spirit, O Lord, na iyong padadala sa amin, everything will be possible. Makakayanan namin, Panginoon, kung ano man ang mga doubts namin, Panginoon, sa aming kakayanan, ikaw ang magbibigay, Panginoon, ng mga pagpapala upang ang buhay namin, Panginoon, ay magamit mo. Lord, lahat kami, we have all this privilege, O Lord, to come to you and ask your help, O Lord. Patawarin mo kami, muli, Panginoon. Huwag mo kaming sukuan. Patuloy mo kaming paalalahanan, Panginoon. At salamat, Panginoon, sa mga ganitong gawain na patuloy na nagkakaroon ng halaga sa aming buhay dahil ito ang iyong mga salita, ito ang iyong mga pangako, ito ang iyong panukala sa buhay ng bawat isa sa amin. Again, Lord, forgive us from our sins. In the name of our Lord Jesus Christ, our Savior. Amen.